Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa mga magigiting, masisipag at mababait ng mga Filipino majors. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang mga katanungan at mga kasagutan na maaring lumabas sa inyong magiging lab. So, bago tayo dumako para sa ating talakayan ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Ginang Heidi Marjustin Salas Aguilar at ako ay guro sa Filipino ng 7 taon na ng Department of Education. So sa araw na ito ay tatalakayin natin ang mga sumusunod. Una ay ang wika at panitikan na alam kong paborito ninyo. Pangalawa ay metodolohiya. Pangatlo ay pagtataya at ebaluasyon. At pang-apat naman ay ang kagamitang panturo. So wala nang paligoy-ligoy pa. Unang bilang na tayo. Ang patlang ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. So, ano kaya yung sagot dito? So, bago tayo dumako sa sagot, ay alamin muna natin kung ano yung mga keywords na maaaring tumulong sa atin para malaman natin kung ano yung tamang sagot. So, mga keywords na matatagpuan dito ay una, pagtanggap ng mensahe. Pagtanggap. Pangalawa naman ay ang mga titik at simbolong nakalimbag. So sa una pa lang, pagtanggap, parang may kinukuha ka, titik at simbolo nakalimbag. So ibig sabihin yan, ito yung mga nakasulat sa mga aklat at kung ano-ano pa. So ano yung magiging sagot kaya? Tama, ang tamang sagot ay letter A, pagbasa. Pangalawa, pagpapalitan ng ideya o pakikipag-usap upang makapagbahagi ng impormasyon ukol sa isang bagay. Ano yung keywords doon? Pagpapalitan ng ideya, makapagbahagi ng impormasyon. So, dalawa yung nangyayari. Ikaw ay nagsasalita at yung kausap mo rin ay nagsasalita rin. So, ano kayang tawag doon? Tama. Ang tamang sagot ay letter D, pakikipagtalastasan. Para kayong nag-e-exchange of ideas, pakikipagtalastasan yun. Pangatlo, uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paano sinasagawa ang isang tiyak na bagay. So, ang keyword natin dito ay instruction. Keyword, yan lang pala. Keyword, instruction. So, kapag nagbibigay ka ng instruction, ano bang nangyayari doon? Tamang sagot ay? Tama, letter C, tekstong procedural. Procedure, instruction, di ba? So, yun. Nagbibigay ka ng ideya kung paano nila gagawin ang isang bagay. Tama. Pang-apat, naglalahad ng katotohanan o impormasyon tungkol sa mga pangyayaring naganap, nagaganap o magaganap pa lamang. So, ano yung keyword dito? Tama, pangyayari. Pangyayaring naganap, nagaganap o magaganap. So, kapag sinasabing pangyayari, ano kaya yun? Tamang sagot ay? Tama, letter B, tekstong narrative. Nagnanarrate ka kung ano yung nangyari o ano yung mangyayari. Diba? Yan, tekstong narrative. Panglima, ang ale, ate, ikaw ay halimbawa ng ano kaya? Tama. Letter B, sambit lang. May sinasambit ka. Yan, sambit lang. Diba? Ale, ate, ikaw. Diba? Sinasambit. Pang-anim, ideya ng paggamit ng iba't ibang wika dahil sa magkakaibang mga individual at grupo na may magkakaibang lugar na tinitirhan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. Ano yung keyword yun? Magkakaibang mga individual at grupo. Diba? So, ang tamang sagot ay letter A, teoryang sociolinguistic. So, ang root word ng sociolinguistic ay social. Ibig sabihin, mga pangkat, mga grupo ng iba't ibang klaseng tao. Diba? Sunod, nakatuon ang mga mata nang bumabasa sa particular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng material. So, ang keyword natin dito, particular na impormasyon. Ibig sabihin, alam niya na yung hinahanap niya. So, hinahanap niya lang ulit
kung asan dun sa kanyang binabasa sa isang tiyak na pahina ng material. So, ang tamang sagot ay tama. Letter A, scanning. Scan mo lang. Asan ba dito yung ganun. Scanning tawag doon. Ikawalo, panandang ginagamit upang magsaad ng pansamantalang pagtigil sa pagbasa o sa daloy ng ideya at sa pagdidiin sa paliwanag. Ano kaya? Tamang sagot ay letter D, gatlang M. Ikasyam, ang patlang ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o higit pang katinig. Ano kaya yun? Tama. Letter B, pantig. Pantig. Ikasyam, ikasampu pala. Sinasaalang-alang ang payapa at positibong saloobin ng mag-aaral sa classroom upang maging lubos ang pagkatuto niya ng wika. So, sinasaalang-alang daw ang payapa at positibong saloobin. So, ano yung tamang sagot? Tama. Letter C, humanist. Diba? Sinasaalang-alang kasi yung mag-aaral mismo. Ika-11, baka, damit, lapis, baboy, tandang. Ano kaya yan? Ano kaya ang tawag sa kanila? Tamang sagot ay letter A, panlalaki. Panlalaki? Panlalaki siya. Baka. Yung baka, ano siya? Di tiyak. Hindi mo kasi alam kung ano yung sinasaad na baka. Babae ba yun o lalaki? Yung damit naman, walang kasarian. Kasi bagay siya, wala siyang hindi mo alam kung ano ba yung pambabae ba siya o ano. Yung lapis din. Saka yung baboy, maaari siyang maging panlalaki, maaari pambabae, di tiyak siya. Habang yung tandang naman ay panlalaki. So A. 12, Florante at Laura. Yan ay isang awit. At ang ibong Adarna naman ay ano? Okay. Tama. Letter B, Corrido. Diba? High school pa tayo nito. Second year high school. 13, may magulang bang nagpapabaya ng kanilang anak? Quote. May magulang bang nagpapabaya ng kanilang anak? Anong tawag yun? Diba? Klarong-klaro. Tamang sagot ay letter A. Tanong rhetorical. Nagtatanong ka para makapag-isip yung mambabasa. Yan ay tinatawag na tanong rhetorical. 14 naman. Ay, lumabas yung sagot. Ano ang tinataglay ng sayaw, aliw, sigaw, at kalabaw? Ano yun? Yung magkakasunod ang patinig at malapatinig. Anong tawag yan? Yan ay tinatawag na C, diptongo. Tama. 15, pag-ibig sa tinubuang lupa. Ang sumulat ay si Andres Bonifacio, habang ang kartilya ng Katipunan naman ay sinulat ni sino? Tama. Letter A, Emilio Jacinto. Oh, Emilio Jacinto pala. Palitang D, nagbabago ang kahulugan. Alin kaya dito? S at T, D at R, P at B, o wala sa nabanggit? Ano kaya sa tingin niya? Letter B, D at R. Kahit madumi, marumi, madami, marami, di ba? Yun pa rin yung kanyang kahulugan. Tama. 17, binibigyang halaga ang nadarama ng mag-aaral na kabilang sa isang komunidad ng mga mag-aaral. So, ano yun? Binibigyang halaga. Nadarama ng mag-aaral na kabilang sa isang tamang sagot ay C. Tama. Community language learning. Komunidad. Yun. 18, ang patlang ay tinuturing na mapa o balangkas o outline tawag doon ng mga inihandang gawain upang maisakatuparan ang mga layuning nais matamo ng mga mag-aaral. Tamang sagot ay letter B, Banghay Aralin. Actually, daily lesson log at Banghay Aralin, yung kanyang purpose o kung ano yung gamit niya ay magkapareho lang para i-guide yung
guro. Pero mas specific yung banghay aralin kaysa sa daily lesson log. 19. Pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pagtuturo ng panitikan na nasa ibaba. Ano kaya sa tingin mo? Ano yung una dito? Tamang sagot ay letter B. Tama. Una ay paghahawa ng balakid. Ano ibig sabihin ng paghahawa ng balakid? Ibig sabihin, tanggalin mo yung mga salitang mahihirap intindihin yun. Alamin mo yung ano yung mga ibig sabihin nun. Tapos, pangalawa ay pagbasa ng teksto. Basahin mo na yung teksto na alam mo na yung ano yung mga salita na nandun. Pangatlo ay pagsagot ng mga tanong sa comprehension. So, sasagutin mo na yung ano yung nandun. At pang-apat naman ay paglinang ng kasanayan. Ikadalawampu, binibigyang pansin ang pagsusuri sa bisa ng panitikan na itaas ang kaasalan, kaisipan at damdamin ng tao. So, ano yung tamang sagot? Tamang sagot ay C, pagdulog moralistic.